Isang maaraw na hapon, ang isang lalaking nagngangalang Frank ay nakalaya sa wakas mula sa bilangguan pagkatapos gumugol ng 14 na mahabang taon sa pagkakakulong. Si Frank ay isang makapangyarihang boss ng mafia na dating kumokontrol sa iba't ibang ilegal na negosyo sa New York City. Sa kanyang pagbalik muli sa kanyang mundo, nalaman niyang ang kanyang kapangyarihan ay lubhang nabawasan. Kinuha ng Colombian at Chinese drug cardinals ang mga operasyon ng kalakalan at prostitusyon, inalis ang mga dating kasamahan ni Frank sa ibang bahagi ng lungsod. Si Emilio, isang boss sa negosyo ng prostitusyon sa Colombia, ay umalis sa kanyang establishment at pumasok sa isang payphone. Nang walang anumang salita, bigla siyang pinaulanan ng bala, na agad na nagwakas sa kanyang buhay. Ipinakita ng mga salarin ang pahayagan sa walang buhay na si Emilio. Ang artikulo sa pahayagan ay nagpapahayag ng paglaya ni Frank. Sa parehong oras sa isang silid ng hotel, isang lalaking nagngangalang Jimmy ay nag-aayos ng isang deal sa droga kasama si King Tito, isa sa mga Colombian drug lords. Ang patuloy na pagsasalita ni Jimmy ay ikinainis ni King Tito, na biglang nagtaas ng presyo ng 10%, na ikinabigla ni Jimmy. Dahil walang pagpipilian, atubiling iniabot ni Jimmy ang isang malita para bayaran ang mga droga. Gayunpaman, nang mabuksan ang malita, wala itong pera kundi mga papel lamang. Sa isang segundo, walang awang pinatay ni Jimmy si King Tito at ang kanyang mga tauhan, na hindi man lang pinagpapawisan. Matapos alisin ng mga Colombians, si Jimmy at ang kanyang gang ay nakipagkita kay Frank sa ibang silid ng hotel. Ito ay naging maliwanag na ang tauhan ni Jimmy ang may pananagutan sa pagpaslang kay Emilio. Ipinahayag si Frank bilang kanilang boss. Sa pagtanggap kay Frank, iniulat ni Jimmy na inalis nila sina Emilio at King Tito ayon sa utos. Kinuha rin nila ang kanilang mga ari-arian at pera. Ipinaalam ni Jimmy kay Frank ang tungkol sa isang naka-schedule na pagpupulong sa isang middleman na nagngangalang Delicio, sabik na malaman ang higit pa. Naghanda si Frank na umalis para sa isang marangyang pagpupulong. Doon ay sinalubong si Frank ng kanyang mga abogado, ilang politiko, at isang hukom ng distrito. Pagkatapos ay kinausap niya si Delicio at hiniling ang kanyang tulong sa pag-aayos ng isang pagpupulong sa isang boss ng cartel ng droga na nagngangalang Clay. Nagkunwari si Frank na gusto niyang muling simulan ang kanyang mga negosyo. Pagkaalis ni Delicio, kinuha ni Frank ang isang counselor na nagngangalang Jennifer para mamasyal sa subway. Samantala, dumating si Delicio sa isang establishment ng pagsusugal upang makipagkita kay Clay, na nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinadala ni Delicio ang mensahe ni Frank, ngunit tumanggi si Clay na tanggapin ang ideya ng isang pulong. Kinutsapan niya si Frank dahil sa pakikisalamuha sa mga drug lord mula sa mga karibal na gang, na nagpapahayag ng kagustuhang makipagnegosyo lamang siya sa mga Colombian. Agad na pinaalis ni Clay si Delicio, inutusan siyang ihatid ang mensahe ng kanyang pagtanggi. Dinala tayo ng kwento sa isang masikip na subway kung saan nag-e-enjoy sina Frank at Jennifer. Biglang lumapit sa kanila ang tatlong masasamang tao, tinangka nilang kutsain si Frank. Gayunpaman, sa sandaling napansin nila ang baril na nakatago sa ilalim ng jacket ni Frank, natakot sila. Sa halip na saktan ang mga magnanakaw, bumunot si Frank ng pera para sa kanila, iniabot sa kanila ang isang bungkus ng pera at inanyayahan silang makipagkita sa kanya sa hotel mamaya. Matapos harapin ang naunang enkwentro si Frank at ang kanyang mga tauhan, na sinabihan ni Delicio tungkol sa pagtanggi, ay mabilis na nagtungo upang harapin si Clay. Nilinaw ni Frank na mula ngayon, ang lahat ng kanilang operasyon sa negosyo ay kailangang kasali muli siya. Ngunit mahigpit na tumanggi si Clay na makipagtulungan, na humantong sa walang awang pagbaril sa kanya ni Frank. Matapos alisin si Clay, inarkila ni Frank ang kanyang mga dating kasamahan upang sumama sa kanya. Kasunod nito, binisita ni Frank ang alkalde, nagtatanong kung bakit hindi nailabas ang mga pondo para sa isang ospital sa Bronx. Gayunpaman, nangatuwiran ang alkalde na walang budget na inilaan para sa ospital, na hinamon si Frank na mag-donate ng $16 milyong. Nakapagtataka, tinanggap ni Frank ang hamon sa kabila ng payo ng kanyang abogado na bitawan ang bagay. Habang umiinom si Frank, biglang nilapitan siya ng tatlong detective na nagngangalang Tommy, Roy, at Dennis. Sinubukan ng abogado na makialam, ngunit hindi siya pinansin ng mga detective at ipinagpatuloy ang pagdala kay Frank laban sa daloy ng trapiko upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas. Dumating sila sa isang tiwangwang na eskinita kung saan iniharap nila kay Frank ang isang sugatan at walang malay na lalaki na nagngangalang Enrico.
Nakalulungkot, sinabi ni Frank na wala siyang alam tungkol sa sitwasyon. Nagalit dito ang mga tiktik, ngunit walang ebidensya, hindi nila maaaring maaresto si Frank. Si Enrico ay naging isang boss mula sa Colombian drug cartel, at pinaghihinalaan ng mga detective ang pagkakasangkot ni Frank sa pagkamatay ng nakaraang 3 kingpin, dahil ang mga insidenteng iyon ay nangyari pagkatapos ng paglaya ni Frank mula sa bilangguan. Samantala, nakipagkita si Delizio kay Wong, isang boss ng triad mula sa China, sa isang sinehan upang ihatid ang mensahe ng negosyo mula kay Frank. Iginiit ni Wong na tatanggap muna siya ng cash na bayad para sa mga droga na tumitimbang ng 220 pounds. Dahil alam niya na walang sapat na pera si Frank para mabayaran ang ganoon kadaming droga, iminungkahi ni Delizio ang isang personal na pagpupulong sa pagitan ni Wong at Frank upang maabot ang isang kasunduan na kapwa kapaki-pakinabang. Nang sumunod na araw, pumasok si Jimmy sa isang fast food store kung saan bukas palad siyang nagbigay ng pera sa isang matandang babae at sa kanyang mga apo. Biglang sumulpat ang mga detective at mga pulis nang wala sa oras, tinangka siyang hulihin. Natagpuan ni Jimmy ang kanyang sarili na napapalibutan at hindi makatakas. Siya ay inaresto sa mga paratang ng pagpatay sa ilang Colombians, kasama ang testimonya ni Enrico bilang ebidensya laban sa kanya. Samantala, binisita ni Frank ang isang nahihirapang ospital sa Bronx na lubhang nangangailangan ng pondo ng gobyerno. Inulit niya ang kanyang panukala kay Wong, ngunit hindi sila magkasundo sa presyo ng mga droga ni Wong. Iminungkahi ni Frank ang isang partnership kung saan sabay nilang ibebenta ang mga item at ibahagi ang mga pera upang makinabang ang ospital. Gayunpaman, iginiit ni Wong na tatanggap lamang siya ng pera para sa kanyang sarili. Pagbalik sa hotel, nakatanggap si Frank ng balita ng pag-aresto kay Jimmy. Dahil sa determinasyon, inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na mabilis na siguruhin ang pagpapalaya kay Jimmy. Kinagabihan, ipinadala si Jennifer at ang mga tripulante para palayain si Jimmy mula sa kustodiya. Dumating sa pinangyarihan ang 3 detective at galit nang makitang pinalaya si Jimmy. Binalaan sila ni Jennifer na kapag hindi sila pumayag, dadalhin ang kaso sa korte. Maya-maya sa Chinatown, dumating si Frank at ang kanyang mga tauhan at mabilis na nakilala ang mga Chinese gang. Walang awa nilang inalis ang lahat ng miyembro ng triad. Matapos ang massacre, inaresto ni Frank at ng kanyang mga tauhan si Wong, na pinilit na ibunyag ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang masaklap pa kay Wong, kahit na naibigay na niya ang lahat, hindi siya pinalagpas at mabilis na pinatay. Pagkalipas ng ilang araw, salamat sa mapagbigay na donasyon ni Frank, binuksan ng ospital ng Bronx ang mga pintuan nito sa publiko. Ang balitang ito ay ikinagalit ni Dennis na naniniwala na si Frank ay naging hari ng New York habang sila ay natigil sa walang kabuluhang mga trabaho. Nagsabi siya na ang batas ay pinapaboran si Frank, dahil siya ay may maraming pera, na ginagawang imposibleng mahuli siya sa pamamagitan ng paglalaro sa proseso ng batas. Upang kumilos, iminungkahi ni Dennis na salakayin ng isang grupo ng mga detective si Frank, na lumikha ng isang sitwasyong parang kompetisyon sa pagitan ng mga gang. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Roy sa plano ni Dennis, ngunit hindi pinansin ni Dennis ang kanyang pagtutol. Isang gabi sa isang masigla na club, ang mga tauhan ni Frank ay nag-e-enjoy sa isang party habang si Frank mismo ay abala sa pagtawag. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Delizio kasama ang isang drug cartel boss mula sa Los Angeles. Alam ng lalaking ito na si Frank ay mayroong 200 pounds na droga mula kay Wong at gusto niyang bilhin ito. Gayunpaman, nang hindi mabayaran ang buong halaga, iminungkahi niyang magbayad ng kalahati bilang paunang bayad at ang natitira ay pagkatapos nilang mabibenta ang kalahati ng droga. Gayunpaman, iginiit ni Frank na ibenta ang buong item ng sabay-sabay. Bilang tugon, humiling ang lalaki ng oras upang siyasatin muna ang droga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling lumabas siya, pinatay niya ang isa sa mga gwardya, na inihayag ang pakikipagtulungan ni Delizio sa kanya. Hindi rin nagtagal at sinugod ng mga armadong lalaki ang pinangyarihan na nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng shootout, nagawa ni Frank na tulungan si Jimmy na makatakas, ngunit isang attacker ang kumapit sa pintuan ng kanilang sasakyan. Nang tangkaing patumbahin siya ni Jimmy, natuklasan nilang siya ay isang pulis. Nang hindi nagpapakita ng awa, brutal na hinampid siya ni Frank sa ulo. Nasaksihan ang pagkamatay ng kanilang kasama, ang natitirang mga umaatake ay humahabol. Nalaman nila na ang umaatake ay walang iba kundi sina Tommy at Dennis.
Isang mabilis na habulan ang sumunod na sinasabayan pa ng matinding putok ng baril. Matapos maghabulan ng ilang minuto, sa wakas ay naiwasan ni Frank sina Tommy at Dennis na matagumpay na nawala sa kanilang landas. Sa daan, hinanap sila nina Tommy at Dennis. Biglang nabangga ni Frank ang kanyang sasakyan sa kanilang sasakyan, na naging sanhi ng marahas na banggaan. Nang samantalahin ang pagkakataon, nagpaputok si Jimmy bago gumawa ng huling pagtakas. Nang masaksihan ito, nagmamadaling lumabas si Tommy sa kanyang sasakyan upang habulin si Jimmy, habang hindi nahanap ni Dennis si Frank sa nabanggang sasakyan. Sa ilalim ng tulay, isang biglaang putok ang umalangaw-ngaw, na tumama kay Tommy. Hindi tumigil doon si Jimmy, walang awang nagpaputok ng mga bala sa katawan ni Tommy, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Dennis at binaril si Jimmy ng maraming beses na nagwakas sa kanyang buhay. Matapos patayin si Jimmy, sumugod si Dennis upang tulungan si Tommy, ngunit nakalulungkot, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hindi niya nailigtas si Tommy. Puno ng halo-halong emosyon, hindi nakayanin ni Dennis na nilalamon ng kalungkutan at pagkakasala para sa kanyang mga nasawing kasamahan, na manatili sa libing. Nagpasya siyang umalis sa prosesyon at pumasok sa sasakyan. Gayunpaman, nang makapasok siya sa loob, may lumapit na isa pang sasakyan. Sa kanyang pagtataka, ibinaba ni Frank ang bintana at agad na tinapos ang buhay ni Dennis bago kalmadong nagmaneho palayo. Pagbalik sa punong tanggapan, hinarap ni Frank si Delizio, na nahuli ng kanyang mga tauhan. Sa panahon ng interogasyon, ibinunyag ni Delizio na si Enrico ay nakikipagtulungan sa pulisya upang maalis si Frank. Inamin ni Delizio na makakatanggap siya ng pera na 50 milyong dolyar at pinapangakuan siya ng kalayaan kapalit ng pagsisiwalat ng lokasyon ng punong tanggapan ni Frank. Nang marinig ito, inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na ilibing ang traidor kasama ang pera. Sa ilalim ng madilim na gabi, umuwi si Roy at nakitang naghihintay na si Frank sa kanya. Inamin ni Frank ang pagpatay kay Clay, na nakaipon ng 13 milyong dolyar sa pamamagitan ng mga scam sa pagsusugal, gayon din si Wong, isang negosyante sa Chinatown na sangkot sa illegal immigrant trafficking, at si King Tito, ang lider ng industriya ng child prostitution sa New York City. Nabigyang katwiran niya ang kanyang mga aksyon, na sinasabing inalis lamang niya ang mga karapat-dapat na mamatay, kahit na kinuha nila ang batas sa kanilang sariling mga kamay. Nagbanta rin si Frank na kukuha siya ng isang asasin para puntiryahin ang sinumang sangkot sa kanyang kaso. Bago umalis, inutusan ni Frank si Roy na posasan ang kanyang sarili sa isang upuan. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Frank, mabilis na nakalaya si Roy at hinabol siya sa subway. Sa loob ng isang tren, ginamit ni Frank ang isang pasahero bilang isang hostage. Nakiusap si Roy sa kanya na sumuko, ngunit walang awang tinapos ni Frank ang kanyang buhay. Pagkatapos ay mahinahong lumabas si Frank sa istasyon at pumara ng taxi. Nalaman natin na si Frank ay nagtamo rin ng malubhang tama ng bala mula kay Roy. Samantala, nakaalerto ang mga pulis sa pamamaril at nakarating sa pinangyarihan. Ang taxi driver, na nakasaksi kay Frank na may hawak na baril, ay agad na lumabas ng sasakyan at inalerto ang pulis. Sinimulan nilang palibutan ang taxi, inilagay si Frank sa ilalim ng pagsuko. Nanghihina dahil sa kanyang mga pinsala, kalaunan ay namatay si Frank sa kanyang mga sugat at duguan hanggang sa mamatay. Ang moral ng kwento ay dapat tayong mamuhay ng mapayapa at masunurin sa batas, pag-iwas sa pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad, dahil maaari itong humantong sa magulo at hindi magandang kahihinatnen. Laging mas mabuti na maging masunurin sa batas na mamamayan kaysa sa maling lider ng isang kriminal na organisasyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.